Tayo po'y manalangin ng mahal. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Marapin Jesus, sa matamis banal na presensya. Salamat sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga pagtoo, sa mga awitin ng Adults Choir, Children's Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa malaking matatapat, sa pag-aaral ng salita, mahal ang Pinoy, ikaw magpala, sa ganakilo ko magawa, o masala makasenyo, sa nalangin ng nagagalang malapastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. At aking sinasaway lahat yan ang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa binipandaw sa pusing spirit. I command you in Jesus' name. Kasal, right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrella Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida children, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. At binabati rin po natin ang beloved in-laws, ating beloved Mr. Paul, beloved Mama Esther, and company. God bless you po. Sa ating mga webcast viewers, sila mahal, at sa inyong lahat, purihin ang ating pinakamahal na Pinoon. Kindly read Isaiah chapter 43, verse 10, 11, John chapter 8, verse 24. Isaiah 43, 10 hanggang 11. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid bagay ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Amen. Kahapon, yun naman, may bisita kami dito. Pastora ng ibang church. Trinity. And medyo nag-usap kami konti tungkol sa Diyos, pagka-Diyos ng ating mga Pinoon. She is not biblical, inamahal. Nasabi niya, hawakan doon yung tinuro ng kayang father. Kayang father kasi ay pastor din ng Trinitarian. Hawakan daw niya yung tinuro ng kayang father. She is not biblical. Although matagal na siyang pastora, pero ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa banal na kasulatan. Amen? Napakahalaga yan, na mahal. Talagang iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. So dito, nagsalita yung, binasa natin, nagsalita dito yung God the Father, yung Ama. Siya yung nagsalita. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon. At aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. At inyong matalastas na ako nga. Sa English yan, I am He. Mamaya malaman natin sino yung I am He. Sino yung ako nga. Sinasabi sa banal na kasulatan. Sabi ng Ama, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuhan na una sa akin at magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid, bagay ako ang Panginoon. At liban sa akin ay walang tagapagligtas. Beside me, there is no Savior. There is only one Savior. Diba? So praise the Lord. Isa lang ang tagapagligtas.
Walang tatlong Savior, walang dalawang Savior, iisa lamang ang Savior. Matthew 1:23, Jesus Christ, the Savior. Malapakan natin, malapakan na ulit. Amen? 1:21, 22, 23 ng Matthew. Isa lang ang tagapagligtas. Sabi ng God the Father, I am He. Beside me, there is no Savior. Maliban sa akin, wala lang tagapagligtas. Diyan pa lang. Di ba? Diyan pa lang malalaman natin na there's only but one God. Mamaya mababasa natin, it is a command. Utos siya. Utos na kailangan malaman natin sino ang Diyos. Juan, nagsalita ang ating mahal na Panginoon, Juan 8:24. Aklat ni Juan 8:24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga, ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Umentrada naman yung Tagalog. Yung Tagalog kasi maraming mali dyan. Katulad ng binanggit natin dati, may mga maling translation. May binabawas yung iba, iba dinadagdag. Ito, basahin ko sa English. Kasi may dinagdag yun sa Tagalog eh. Sabi ng English, sa King James Version, ang mahal na Panginoong Kristo nagsalita, I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if you believe not that I am He, ye shall die in your sins. I am He. Ako nga. Ang sinabi sa Tagalog, ako nga ang Kristo. Hindi na ibig sabihin. Hindi na sinabi, sa English, I am He lang. Wala sa sinabi doon na, I am He, the Christ. Ang sinabi lang dito, sa original na lingwahe, galing sa Greek. Itong English kasi, ang original nito ay Greek. Itong sa bagong tipan. Grego ang pinanggalingan. Na original, walang daya. Ito pong binabasa natin sa English. I am He. You shall die in your sins if you believe not that I am He. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan pag naniwala kayo na, pag hindi kayo naniwala na ako nga. Sabi ng God the Father, kanya sa binasa natin, ako nga, maliban sa akin, wala nang tagapagligtas. Alapakan natin, malapay na, amen? Kayo po na nagtuturo ng tatlo ang persona ng Diyos. Minamahal. Sabi nga nung iba, maliligtas ba kami? Kami nagtuturo ng tatlong persona ang Diyos. Hindi man natin sinasabi, hindi kayo maliligtas. Pero, parang ganito yan eh. Parang ganito istorya yan eh. May nagsasabi na yung bautismo raw hindi na mahalaga. Kasi nga, yung magnanakaw doon ay pinako na kasama ng ating malapay noon sa krus ng Kalbaryo, ay hindi naman daw binautismuhan. Sana makita yun. Hindi naman daw binautismuhan, pero napunta sa paradise. So, paradise, that is heaven. Amen? Hindi na raw binautismuhan. Emergency yun, babautismo mo yan, dying na, nakapako sa krus, babautismo na. Logic, di ba? Kaya sa iba, hindi na raw kailangan ang bautismo, maliligtas ka. Kung basahin mo man ang sulatan, sabi sa Marcos 16, ang maniwala at pagbabautismo ay maliligtas, ang hindi ay parurusahan. Mark 16, 15, 16. Di ba?
Wala ka naman sa mahirap na kalagayan. Malakas ng katawan mo. Pwede ka lang mababautismo. Gawin mo. Pero yung emergency na, dying ka na, kahit di ka mabautismo, pagtanggap mo, sigurado yan, ligtas ka. Malapakan natin, malapain o, depende sa sitwasyon. Tulad yan, sabi, hindi ba kami maliligtas dahil aking paniniwala ay 3 ang persona ng Diyos? Hindi natin sinasabi yan. Pero, kung ikaw nakarinig, kayo naniniwala na 3 ang persona ng Diyos. Iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. Kayo naniniwala dyan. Pero nakarinig ka ng totoong ebanghelyo, pangaral na isa lang ang Diyos, hindi ka tumalima, delikado yan. Amen? Kasi may pinadala na ang mahal na Panginoon para sa iyo. Para mag-witness sa iyo ng buong katotohanan. Ganun po yan. Ganun istorya dyan. Lucas 23, 42 hanggang 43. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kasasamahin kita sa paraiso. Yung 2 mananakaw, di ba? Nakapako, kasama na malapit yung 3 sila, nakapako doon sa krus. Yung 2 kawatan. So they are condemned to die. Yung isang magnanakaw, kinutya pa, malapay noon, nakapako sila. Dying na sila eh. Anong sabi ng isang mananakaw doon sa krus? Kung ikaw nga ang Kristo, ang tagapagligtas, iligtas mo ang sarili mo, pati kami. Hindi nila naintindihan ang banal na kasulatan. Kaya nakapako ang malapit ng bilang tao, talaga mayayari yan. Kung hindi mayayari yan, hindi mapapatawad ang kasalanan ng mga tao. Ngayon ang sabi niya, inusig pa niya ang mahal na Panginoon. Iligtas mo kami kung ikaw nga ang Kristo. Pati sarili mo. Pero anong sagot doon sa kabila? Kasi 2 yung mananakaw. Sabi ng kabila, sabi ng isang mananakaw, tayo karapat dapat tayo tumanggap ng parusa dahil tayo gumawa ng kasalanan. Pero ang taong ito, totoo ko'y malapay noon, wala siyang kasalanan. Naniwala siya. Nga ito nga ang Savior. Naniwala siya. Sabi niya, Lord, remember me. Ay sabi niya, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Remember me when you come into your kingdom. Naniwala siya. Sabi naman na Panginoon, truly, today, you shall be with me in paradise. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Ayan o, 43. Pakibaba sa 43. At sinabi na sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Hindi na balatismuhan, dying na yan eh. Ilang segundo na lang, mamamatay na. Umaagas yung mga dugo nila, nakapako. Depende sa sitwasyon. Pero kayo naman na malakas, pwede ka lang mabatismuhan. Ayaw mo, ay hindi ka maliligtas. Because the action of your belief, that you believe the gospel is to be baptized in the name of Jesus Christ. Malapakan natin, malapay noon. Amen? Ito yung kausap namin kahapon. Napunta dito eh. Sa kanya talaga, iba yung Father, iba yung Son, iba yung Holy Ghost. Pero anong sabi ng Acts 2:38? Nabasa? Mamaya, isundan natin ang Mateo 28:19. Basahin mo natin ang mga gawa 2:38. 37:38. Mga gawa 2:37 hanggang 38. Nang marinig nga nila ito ay nangaksaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi nagpako sa krus, mga religious leaders at yung mga tao, anong gagawin namin para kami maligtas? Ayan.
Anong sabi ni Pedro? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatagipin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mangagsisi at pagbautismo. Kung basahin mo lahat yan sa Aklat ng Gawa, nilubog talaga sa tubig lahat na niniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin ang bautismo sa pangalan ng Jesucristo sa ikipagpapatawad ng kasalanan. Ang bautismo na iniutos sa Mateo 28:19, wala pong pagpapatawad sa kasalanan. Walang binanggit na remission of sins. Pagpapatawad. Mateo 28:19, ang mahal na Jesucristo nagsalita. Bago sa umakyat sa langit, inutusan ng mga alagad, magbautismo raw. O, pakibasa. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Dahil dito, magsiyahon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, alam mo? Magsiyaon kayo. Go ye therefore and teach all nations. Magsiyaon kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila ay bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Walang kapatawaran na binabanggit. Ibasa, praise the Lord. Kanina binasa din sa mga nagbautismo sa pangalan ni Jesus, sa mga alagad. Maraming talata yan, pero hindi natin ubusin. Dahil wala tayong time. Sa pangalan ni Jesus, sabi doon, at sa ipagpapatawad ng kasalanan. Sige, pagpapatawad ng kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. May kaloob na tatanggapin. What is the gift of the Holy Spirit? Not the salvation. The gift of the Holy Spirit ay marami. Pero pinakabuo niyan ay salvation. Palapakan natin, malapakan noon. Amen? Pero sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, walang binanggit na sa ikipagpapatawad ng kasalanan. Dahil ang pangalan na Ama ay hindi pangalan yan. Ang Ama po ay hindi pangalan. Amen? Ang Anak ay hindi pangalan. Kung titingnan natin yan, Espiritu Santo ay hindi pangalan. Titulo. Amen ba? Alam ba? Titulo. Halimbawa, nag-extol sa giving kanina, beloved engineer Vincent Magallanes. Beloved engineer, ama ka ba? Ama ka? Mayroon ka ng anak? Wala pa. Pero pag nanganak, may asawa na siya eh. Pag nanganak yung beloved wife niya, siya itatawaging ama. Pero hindi yun ang pangalan niya, siya ay ama. Titulo niya yun. Alapahan natin, malapahan na yun eh. Siya isang engineer. Sabi niya, pag nagpatayo kayo ng chapel, tawagin niyo ako libre. Ako tutulong ako. Kaya nga siya nandito. Alam mo niya, Mr. Lord. Libre daw. Si Engineer Vincent Magallanes ay isang engineer, pero hindi na pangalan yung engineer. Yan ang kanyang titulo. Titulo lang niya yun. Pero ang pangalan niya ay Vincent Magallanes. Ganun din ang Diyos sa langit. Siya ay Ama. He is the Father in creation. He is the Son in redemption. And He is the Holy Spirit in regeneration. These are the titles of one true God. And who is that God? Revelation chapter 1 verse 8. Sino yan? Anong pangalan ng Diyos na yan na Ama nung paglikha, Anak para iligtas ang mga tao, Holy Spirit para tayo i-renew ang relasyon sa Diyos. Apokalipsis 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon nang nakaraan at nang darating ang makapangyarihan sa lahat. Sino nagsalita yan? Sino nagsalita? Sa 7, ako na lang. Sa 7, anong sabi dyan? 7 muna lang. Narito siya ay pumaparitong nasa
mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya. Sino yan? Paparin sa alapaap, lahat na sumibat sa kanya, tinutukoy, nung siya ay napako sa cross. Amen? Siya pamarito sa alapaap sa kanyang muling pagbabalik. Ayan. At makikita siya ng bawat mata. Sabi nung iba, kay Jesus Christ na bumaba na. Tapos na raw ang second coming. Ang tanong, nakita ba ng bawat mata? Nakita ba? Kaya wala pa, hindi pa siya babalik dahil hindi pa nakita ng lahat ng tao. Pagbalik mo sa Kristo, every eye will see Him. Hallelujah! Praise the Lord! When He comes in the clouds, hindi na ito yung second coming para maghari sa lupa. Pero yung rapture, hindi siya makikita. Dadagitin muna ang iglesia, then, after the tribulation, siya'y babalik kasama ng iglesia at makikita na siya ng lahat ng mata. Malapakan natin, malapakan. Amen? Yung rapture, hindi siya makikita ng lahat ng mata. Mabilis lamang at ang church na mainit ang lilingkod, matuwid naglilingkod, hindi nadadaan sa kalibingan. Diretso, papalitan yung katawan ng may pagkasira ng katawang walang pagkasira. Yun po yan. Yung tinutukoy dito na pagbalik ka, that is the second coming. Ang pinaka-climax ng second coming, siya'y bababa sa lupa doon sa Mount of Olives sa Israel. At maghari sa mundo 1,000 years. Pero yung rapture, mangyayari po yan kahit anong oras ngayon. Palakpakan natin, malapin, amen? All the signs of the rapture were already occurring in the world. Ang iba nangyari na at ang iba naman kasalukuyang nangyayari. Naman. Ayan. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magbisitaghoy dahil sa Kanya. Gayon din sa nawa. 8. Si Jesus Christ tinutukoy yan. Sabi ng Malapinon, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at na nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin, Malapinon, amen? Sabi sa English, I am the Alpha, the Omega, the first and the last, the Almighty. Ilan ba Almighty sa Biblia? Ilan ba ang makaparihan sa lahat sa Biblia? 3 ba ang Almighty? 2 ba Almighty? Sa Bible, there is only one Almighty God. Palakpakan natin, malapit. Amen? There is only one Almighty God. If Jesus Christ is the Almighty God, and if the Father, if there's the Almighty God, therefore, Jesus Christ is God the Father. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Kung si Jesus Christ, Almighty God, at kung ang God the Father, Almighty God, walang ibang God the Father, kundi si Jesus Christ, dahil isa lang ang Almighty God. Alapahan natin, malapahan na. And there's only one Savior. If Jesus Christ is the Savior, and God the Father is the Savior, ang daming talata sa Biblia, nagpapatunay na God the Father is the Savior. If Jesus Christ is the Savior, and God the Father is the Savior, therefore, Jesus Christ must be God the Father. Alapahan natin, malapahan na. Very clear in the Word of God. No debate. Hindi na kailangan magdebate. Verse to verse, mapapakita na there's only but one God, and that God is Jesus Christ. 1 John chapter 5, verse 20. Pag hindi ka naniwala si Jesus Christ, hindi God the Father, nangangali ba yung kaluluwa mo sa hell? Mababasa natin, maya-maya. Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Malapakan natin, malapakan natin.
Jesus Christ is the true God and eternal life. Ayan, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino yan? Jesus Christ. Palapakan natin, Panginoon. Amen? At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Doon po nalilito yung maniniwala sa Trinity dahil sinabi, si Jesus Christ, kung siya ay Diyos, kung siya ay Ama, bakit sinugo yung anak? Nakalilimutan ninyo na ang manap sa Kristo ay, nung siya nasa lupa, ang tawag sa kanya, meron siyang dual personality. Dalawang kanyang pagkatao. Bilang tao, as perfect human and perfect divine. Dalawa siya. He has a dual personality. When He raised the dead, when He walks on the water, He is God the Father. When He became weary, nagutom, nauhaw, namatay sa cross, that is perfect human. Kaya nga, God manifested in the flesh. Ang Diyos, nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16. Dakilang hiwaga ng kamalanan, ang Diyos, nagkatawang tao. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Wala lang ang debate. You read the Word of God. Huwag mo sabihin, nag-aral ka sa Bible School ng ilang taon. Paano kung nagtuturo sa'yo, mga deceived din? O di tinuro sa'yo, daya din. Sa atin, ang nagturo, Holy Spirit, sa panguna ng ating mga pastor. Palapan natin, mga Panginoon. Yeah. Umasa ka sa Bible School? Naku, kung nadaya, nagtuturo sa'yo, nagtuturo sa'yo, di daya din. Pinagpala ka dito, buong katotohanan. Puri natin, mga Panginoon. Pag sinabing anak ng Diyos, that is the manifestation of God in the flesh. Hindi kayo malito. Kahit yung mga Trinitarian, hindi kayo malito. Pag sinabi sa Biblia, anak ng Diyos, o isinugo ng Ama, ang tinutukoy doon, yung pagiging tao ng ating mahal na Panginoon bilang Savior. Amen ba? Ayan ang to. At siya'y binigyan ng pag-unawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa Kanya na totoo sa makatuwid baga. Ang makatuwid ay sa Kanyang anak, Hesus Kristo. Pag sinabing anak ng Ama, yung taong tinutukoy. Pero bilang Diyos, siya yung Ama. Palapahan natin, mga Panginoon. Amen? There are hundreds of verses. Abutin tayo ito, alas 6, di pa tapos. Kung babasahin natin lahat. To prove that Jesus is God. Jesus is the Father. Jesus is the Holy Spirit. Bilang tao, sabi ng Panginoon, sabi niya, ipapadala ng aking Ama ang Banal Espiritu. Andyan, sa Biblia. Minsan, magsalita sa bilang Diyos, aking ipapadala ang Holy Spirit. My Father will send the Holy Spirit. Bilang tao, sinabi niyo. Bilang Diyos, sinabi niyo, I will send the Holy Spirit. Sana makita niyo. Yan. Ang kanyang anak na Hesus Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na wala hanggan. Si Jesus Christ daw ang tunay na Diyos at buhay na wala hanggan. Ibig sabihin, kung meron pa tayong kinikilalang ibang Diyos, maliban kay Jesus Christ, hindi yan tunay na Diyos niya. Hindi na yan tunay na Diyos. Palapakan natin, hindi na yan tunay. Dahil sabi ng binasa natin, Jesus Christ is the true God and eternal life. Di ba? Napakalinaw. Pag mayroon pang ibang Diyos maliban kay Jesus Christ, hindi na po yan tunay. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Deuteronomio 6:4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Amen. Yan. Kung basahin mo lahat yan, mula 1,
Kailangan daw, ingatan daw yung mga utos, sundin ang mga utos. Yung utos na yan, hindi lamang po yan sa bayan ng Israel. Pag sinabing Israel, chosen people of God, ang iglesia, mga believer ngayon, ay modern Israel. Amen? If you are a believer of the gospel, katulad natin, kahit hindi ka physical na Israelite, you are an Israelite. You are a chosen. You are chosen by God. Dinggin mo Israel, ang Panginoong nating Diyos ay isang Panginoon. That is the greatest commandment, pinaka-dakilang utos, the first commandment sa masulatan. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Palakpakan natin, malapin. Hear, Israel, the Lord our God is one Lord. Kayo naniwala na tatlong persona ng Diyos. You read that. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon. Not three lords, not two lords, but one Lord. That is the greatest commandment. Anong kasunod? 5. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. That is the first commandment. Pag nasunod mo yan, grabe ang pagpapalang bubuhos sa iyo ng ating malapitan. Kailangan makilala mo raw na ang Panginoong Diyos ay isa. At ibigin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Eh kung tatlo yan, paano mo maibig? Sino ba ibigin mo sa tatlo? Ng buong puso? Di ba? Kung tatlo yan, sino ba ibigin ko dito? Holy Spirit ba? Anak mo o ama? Ang gulo mo! Isa lang ibigin mo! Si Jesus Christ, He is God the Father! Hallelujah! Praise the Lord! Alapahan natin, alapahan natin. Ipag ginugulo mo ang sarili mo. Kung tatlong persona ng Diyos, sino ibigin mo? Revelation chapter 4, verse 1 and 2. There's only one throne in heaven. Isa lang ang trono sa langit. Kung tatlo ang Diyos, tatlo rin ang trono sana doon. Kaya read. Apokalipsis 4:1 hanggang 2. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa harapin. Pagdakay na pa sa espiritu ako at narito may isang luklukang nakalagay sa langit. Sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Malapayan! There's only one throne I saw in heaven, sabi ni John. Nakita niya sa pangitain. I saw in heaven a throne and one sat on the throne. Isa lang nakaupo sa trono. Alapahan natin, malapayan noon. Eh kung tatlo ang Diyos, iba yung Ama, ibang Holy Spirit, iba yung Anak, baka nag-agawan sila sa isang trono. Diba? Siksikan sila sa isang trono. Kaso sila ng Biblia, isa lang ang nakaupo sa trono. Diba? Basta natin ulit. Sa Tagalog. Sa 2 ba yun? Revelation 4, verse 2. Sa 2, ayan. Pagkadakay, nakpa sa espiritu ako. John the Beloved was caught up in the spirit into heaven. Ang kay espiritu himiwalay. Mamaya, si Brother Omar, kasama natin, mga 3 days or 4 days ago, ang kayang espiritu humiwalay na rin. Mamaya, kung pwede pakitawag si Brother Omar, isa po ito sa nakakita ng angel dyan. Dyan, sa gate, ang daming angel nagbabantay sa atin during pandemic time. Ano yung pinakita sa kanya na malapi noon nung nag-aagaw buhay siya? Karamihan ng Diyos, yung mga near-death experience, doon sa magpapakita ng mga pangitain.
Most of the time. Kasi ang tao laman. Yung karamihan, yung the spirit ka, doon mapapakita ang Diyos. Yung grabe lang naramdaman, near-death experience, yung mamalapit na mawala ang mga tao, karamihan dyan ka papakita ang Panginoon. Kasi He is a holy God. Yung flesh natin talagang, ano yan. Pero pag yung matindi na yung sacrifice, kahirapan mo, doon sa magpapakita sa'yo. Ng mga revelation, mga payagan. Ito, pagdakay na sa Spirit ako, John the Beloved was caught up into heaven with His Spirit. Hindi po laman, Spirit. At narito, may isang luklukan nakalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan, may isang nakaupo. Isa lang ang nakaupo. At isa lang ang trono. Kung ang Diyos, kung mayroong Ama, may Anak, Espiritu ng Diyos, tatlo sila, sana tatlo yung trono. Kaso isa lang ang trono at isa lang ang nakaupo. Hallelujah! Praise the Lord! May debate pa ba? Wala na! No debate! Jesus Christ, the one true God, He is the Almighty Father. Isaiah chapter 9 verse 6, and to us a child is born, and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. The book of Prophet Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah 9:6, sapagkat sa atin pinanganak isang bata, sa atin ibinigay isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay mahahatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Walang hanggang Ama. Sino pinanganak na walang hanggang Ama? There's no other son that is born in Israel 2,000 years ago. And that Son is no other than the Lord Jesus Christ. Sabi ng Biblia, He is the everlasting Father. Siya ang Diyos na maparihan sa lahat. May debate pa ba? Sana naman magagaling. May debate pa ba? Wala na! Ito nga, balikan natin sa Deuteronomy. Ito yung sekreto na. Kung basahin mo lahat yan, grabe yung blessing. Grabe yung pagpapala na ibibigay sa'yo. If you know God, then you love Him with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Di ba? Sa 6, Deuteronomy chapter 6, verse 6, and these words I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Ituturo mo daw sa mga anak. Ituturo mo sa mga tao na isa lang ang Diyos. At ibigin nila. Gusto nilang pagpapala. Maligaya ka. Lahat ng pagpapala, hahabol sa'yo. Ibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip. Malagpagan natin, malapelo. Amen. Exodus chapter 23, 24, 25. Nandiyan na ba si Brother Omar? Nandiyan na. O, ikaw ba yan? Ikaw ba talaga yan? Sige. Ikaw ba yan? O, nabuhay ka lang talaga. Sige, pakibasa mo lang. Deuteronomy chapter, Exodus 23, 24, 25. Mamaya, magsalita si Brother Omar. Exodus 23, 24, 25. Sapagkat ang aking anak ay anghel, ay mapapauna sa iyo, at dadalhin ka sa Amoreho, at sa Heteo, at sa Hebreseo, at sa Cananeo, at sa Hebeo, at sa Hebuseo, at aking lilipulin. Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos, o maglilingkod man sa mga iyaon, o gagawa man ng ayon sa kanilang mga gawa, kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang haligi sa pinaka-alaala. Thou shall not bow down to their gods. Utos yan, hindi na babago hanggang ngayon. Na iba lang yung mukha. Paano sundin?
Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos. Maliit na D. Sa English naman, small g. Do not bow down to their gods. Mga Diyos-Diyosan ang tinutukoy. O maglilingkod man sa mga yaon o gagawa man lang ayon sa kanilang magagawa, kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala. 25. At iyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking alisin ang sakit sa gitna mo. Palakpakan natin, malapay. No? Hindi na babago yan. Doon nga lang, pisikal na Diyos-Diyosan noong araw. Mga Astaroth, Chemos, sina Baal o Baal, yun po mga Diyos-Diyosan mga Israelites. In our time, sa ating panahon, kung may time, mabasa pa natin, ano man ang bagay na nasa isip natin, umaagaw sa ating puso at isip, higit isa sa Diyos. Ang tawag sa Biblia, Diyos-Diyosan. Mamaya, basahin natin kung may time pa. Anything that makes our heart to deviate from the Lord, pag himiwala ating puso, anything, kahit anong bagay, na mahalaga sa atin, mas matimbang sa atin kaysa sa malapinon. Ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Spiritual gods. During the Old Testament, literal gods. Mga literal na mga Diyos-Diyosan sinasamba niya. But in our time, anumang umaagaw sa ating isip at mind, na ibigin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong isip, ang tingin ng Diyos yan, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Pag ibigin natin siya, sabi ng binasa natin, babasbasan niya ang ating tinapay. Ibig sabihin, pagpapalain tayo sa material. Malapain natin, malapain na. Amen? At aking alisin ang sakit sa gitna mo. Isa pala sa mga dahilan, bakit may mga sakit ng mga Kristiyano? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi po bawal magkasakit, ha? Inamahal? May normal na sakit, pag nagkakaedad na tayo, dumarating talaga yan. Pero yung batang-bata pa, marami na sakit, something is wrong sa ating relasyon, sa ating malapayloon. Amen ba? Alam kasi na. Ito, si Brother Omar. Ilang anghel na nakita mo during pandemic? Diyan sa gate. Dalawa to sila. Yung isa, nawala na. Anong nakita mo diyan sa ano? Nakita mo yung anghel, di ba? Opo, isa lang po. Ha? Doon po sa puno. Saan banda? Diyan sa may puno diyan sa gate. Kasi sabihin mo sa kanila, ano nakita mo? Yung banda po sa gate. Banda sa bahay ni tatay. Ilan na nakita mo? Isa po. Isa. Gaano kalaki? Malaki po eh. Malaki. Malaki katawan. Malaki tao po eh. Kasi laki ng katawan mo, hindi naman. Mas malaki sa'yo. Malaki tao po eh. Basta malaki pa. Ibang mukha niya pero... Ibang mukha. Isan sa nakikita yan. Opo. Then, ilang araw nakalipas, mayroon siyang near-death experience. Malapit na sa mamatay. Maraming pinakita sa kanya, pero ako na lang masasabi. Sige, thank you. Pakita ko lang sa inyo, hindi tayo ng istorya. Lahat ng nangyayari dito sa atin, totoo lahat. Isa lang yan sa nakakita ng anghel. May mga picture tayo dyan during pandemic. Thank you, beloved Brother Omar. Pinagbawalan, no gatherings dito, all over Bulacan. Sa Mindanao, pinaghuli yung mga nangangaral. Sabi ng mga ibang kapatid sa akin, Kuya, huwag tayo magawain, uhulihin ka. Sabi ko, maganda yan. Mangangaral tayo sa bilangguan. Yan ang gusto ko, inuhuli tayo eh. Para makita na may Diyos talaga na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Kung tayo tumigil nung pandemic, no gatherings, kailangan may social distancing. Kung tayo tumigil, walang himala makikita dyan. Walang anghel na bababa dyan. Ang dami nakakita dyan. Lalaki ng anghel. Pati dito, may ikot-ikot dito, binabantayan tayo during pandemic.
O, si Brother Randy yung isa. Wala dito, minamahal. Medyo nagpahinga. Nakakita ng anghel. Hanggang ngayon, na-nervous pa, kaya nagpahinga muna. Minamahal. Ano ka natakot sa anghel? Si Brother Randy, wala dito eh. Ang dami otoridad dyan, gusto pumasok. Kasi ang dami nga report eh. Lahat ng kapitbahay natin dito, lalo na sa harap dyan, naku po. Binipicturean tayo dyan. Pinapadala dun sa police station. Pati kay beloved Honorable Mayor. Sabi, dito yung Jesus Miracle, hindi sumusunod. Ang daming tao dito. Kaya ang daming otoridad pinadala dyan. Nung silipin naman nagbabantay, may hinahanap, pero walang nakikita. Sino yun? Ang dami dyan, ikot ng ikot. Kaya pala di makita, yung mga pakpak ng anghel, nakatakip dyan sa gate natin. Makikita yung picture, nandyan yung picture. Hanapin ko, nandyan, napicturean pa. Tanghalin tapat, ang uwian natin doon dati ay 12 o'clock ang ating uwian. Kasi nag-start tayo maaga, 7, nung pandemic. Tanghalin tapat, ang napicturean dyan, malilim. Napakalilim. Bakit? Ang daming ulap galing sa langit, napakaputi, nakatakip dyan sa gate. Ang daming pakpak, kitang-kita malalaki ng pakpak. Totoo ang Biblia. The angel of the Lord encamps the righteous. Yung mga matuwid, binabantayan ng mga anghel. Sino matuwid? Kayo, tayo, na naniwala sa Ebanghelyo ng ating malapelo. If Jesus Christ is in us, we are righteous before the eyes of God. If you are baptized in the name of Jesus at nandito ka sa tunay na gawain, ang tawag sa iyo, matuwid. Palapakan natin malapelo. Amen. So, ang utos, wag daw natin yuyukuran. Wag daw natin yuyukuran yung mga Diyos-Diyosan. Sa ating panahon naman, gusto natin, grabe yung pagpapala sa atin. Material, physical, spiritual. Kailangan, ang pinakauna sa ating buhay, puro Diyos. Ayan. 25. And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. Lahat, babasahin mo lahat yan, grabe yung pagpapala. Kahit hindi mo hanapin, habulin ka ng pagpapala. When you are loving the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might. Hindi ka nag-alala sa future mo. Ang mahalaga sa iyo, mahal mo siya. Gusto mo sundin na kayong palakalooban. Hindi ka nalala nung kailangan mo. Minamahal, lalo kang i-bless ng ating malapino. Because the earth is the Lord's and the fullness thereof. Lahat ng earth siya may-ari at lahat ng bagay dito siya may-ari. Sabi ng Biblia. Ibigin lang natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip. That is the greatest commandment. That is the first commandment. Mark chapter 12, 28, 29. Pakibasa. Marcos 12, 28, 29. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhas ay naalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya, ano baga Pangulong utos sa lahat? At sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. 90. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Panapakan natin malapelo. Amen? Di ba? Hindi binago. Yung Old Testament, Deuteronomy kayo na binasa natin, na ibigin mo ang malapino, alamin mo isang Diyos lang, ibigin mo siyang buong puso, buong lakas. Hindi rin binago siya ng Testament. Nagtanong isang Pariseo, anong pinakapangulong utos? Anong sabi ng Panginoon? Ang Pangulong utos, pakinggan mo, isa lang ang Diyos. The Lord our God is one Lord. And you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. That is the first commandment.
Yan pa lang, nasunod mo yan. Yung dalawang mahalagang utos na yan, pag nasunod natin lahat yan, lahat ng utos, nasunod natin. Lahat ng utos, nasunod na natin. Ang pangalawa, yan sa 31. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Ayan. Ang pangalawa ito, ibigin mo ang iyong kapwa sa gaya na iyong sarili. Walang ibang utos na higit pa sa iyong mga ito. Yung dalawa yung Pangulo, pag nasunod natin yan, lahat ng utos, nasunod natin. The greatest commandment, alamin mo ng isang Diyos lamang at ibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip. Pag nasunod natin yan, ikaw na pinakamaligayang Kristiyano. Palakpakan natin, malapinon. Mahirap pa gawin yan? Madali lang. Huwag ka makalala. Lagi mo siya nasa isip. Lagi ka nagtitiwala. That is how to love the Lord. Lahat ng bagay pinagkakatiwala mo sa Kanya. Hindi ka kinakabahan. Hindi ka natatakot. Hindi ka nag-alala sa future. Dahil ang may-ari ng future, yung pinaglilingkuran mo. At sinusunod mo ang Kanyang banal na kalooban. Yung mga Diyos-Diyosan daw, iwakli natin. Sa New Testament, sa sunod basahin natin, lahat ng bagay na umaagaw sa puso natin para sundin siya ng buong puso, buong lakas. Ang tawag sa Biblia, Diyos-Diyosan. Pwedeng family, pwedeng education, pwedeng future, maraming bagay. Anything na umaagaw sa ating puso. Nag-aalala tayo. Iniisip natin yan araw at gabi. Ang tawag sa Biblia, Diyos-Diyosan. Pero wala kang pakialam. Lagi mong iniisip siya. Puso, gusto mo sundin siya. Gusto mo siyang mahalin. Lagi mo siyang sinasamba. Grabe naman ang pagpapala sa iyo ng ating mga. Yan sinabi. Daman ng nakasulat. Psalm chapter 10 verse 4. Awit Gis, talatang 4. Ang masama sa kapalaluan ng kanyang mukha ay nagsasabing hindi niya sisiya sa atin. Lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos. Sa English, the wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. Hindi raw sa Diyos. Ang kanyang isip ay hindi Diyos. Ang tawag pala doon, wicked. Ay naman. Ang masama sa kapalo ng kanyang mukha ay nagsasabi, hindi niya siya sa atin. Lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos. Sa English kasi malinaw. God is not in all his thoughts. Dapat ang naisip natin, laging Diyos. Araw at gabi, laging Diyos. Ano man ginagawa natin, lagi siya. Ang tawag dyan sa atin, matuwid. Umiibig sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa. Wala ka nang alalahanin. Lahat ng pagpapala, ipapahabol na lang ng Diyos sa'yo. Ganyan ang greatest commandments. Nakakalimutan ng marami. Masyado tayo nag-aalala. Diba? Marami tayong hinahangad sa buhay na ito. Unahin lang natin yung pagsunod sa Kanya. Alam niya lahat ng ating kailangan. Amen? Pag isang bagay inaalala natin, mahulog tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Nandiyon ang mind natin eh. Di ba? Nandiyon ang isip natin. Sabi ng Biblia, God must be in our thoughts. In all our thoughts. Lagi siya nasa isip natin. Pag hindi, mahulog tayo sa pagsamba sa ibang Diyos. Ganun po sa Banal Sulatan. Luke 13:24, huling talata na siguro ito minamahal. Kindly mga singers, please prepare. Luke 13:24. Lucas 13:24. Magpilit kayo magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Ang pagsunod sa kalooban ng malapinon, pilitan yon. Pipilitin natin sumunod.
May struggle, may labanan talaga yan. Dahil ang kalaban natin, sarili natin. Diablo at saka sanlibutan. Kaya sabi ng Biblia, magpilit kayo magsipasok sa pintuang makipot. Ito na, yung makipot na pinto. Yung daan patungo sa pagpapala. Daan patungo sa langit. Daan patungo sa tagumpay. Yan sa Biblia na makipot na daan. Pag hindi mo pipilitin, hindi, baka mahirap, baka hindi tayo makapasok. Pilitan, minamahal. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, pipilitin talaga natin. Kahit labag sa isip natin, labag sa puso natin, pipilitin natin. Ganyan po ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pero ang gantimpala, ang reward, hindi po matatawaran. Matinding kaligayahan, kapayapaan, all your needs will be supplied. Malinaw yan, minamahal. Hindi tayo nag-alala. Basta, siya talaga atin. Yung the best. Kahit di mo in-expect, ibibigay sa'yo habang nababuhay tayo dito sa mundo. Kaya lang sikapin natin, ibigay natin siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Amen? So very clear, minamahal, sa Balang Sulatan, there's only but one God. He who is the Lord of God is one Lord. One Lord! Siya lang ibigay natin. Wala nang iba. Lahat ng bagay dito, puro sa baba. Pinakauna, Diyos. At sigurado, tagumpay, victory, peace, prosperity is secured. Are secured. Why? Because you follow the first commandment of the Lord. Malinaw yan. Marami nakakalimot yan. Minamahal. Minsan, alala tayo sa mga problema natin, nakalimutan natin yung utos na yan. Pag inibig mo siya ng buong lakas, buong isip, lahat ng kailangan mo, hindi kanya pababayaan. Pag inuna natin malapit noon, sabi ng Biblia, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat idaragdag. Lahat idaragdag. Anong kailangan natin? Idaragdag. Amen? Kaya pinagpala kayo. Nandito kayo sa katotohanan. Yun na lamang. Pagsasagawa na lamang. Ligtas na tayo. We are bound for heaven. Pero iba-iba yung tagumpay natin. Iba-iba yung peace of mind natin dito. Ang pinakasekreto para makuha natin lahat. Love God with all our hearts, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Pilitan, minamahal. Hallelujah. Palapakan natin, Panginoon. Amen. Habang tayo maawit, as we sing the song, kindly mga singers. Ako'y hinango mo sa Diyos. Habang inawit natin, mga baguhan na mahal, please come forward. Inibig kayo ng ating mahal na Jesus.
Magsisisi tayo na mahal. Para lubusan natin matanggap ang biyaya mula sa ating Manong. Forgive us, O Lord. Ang ating kapatiran sa mga pag-uwi. Forgive every one of us for all our sins. Forgive us, O Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
mahal po yun. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang magkabait natin mahal po yun. Hindi nagdadangin ng tao. Kahit sino, basta siya'y lumalapit, hindi tatakwil ng ating mahal po yun. Basta nagsusumamo ka, sigurado yan, makikinig sa'yo. Basta nagpupumilit kayo, sigurado, pakikinggan kayo ng ating malapena. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus! Oh my God, Jesus! You need to worship the Lamb of God. Hallelujah, my Jesus! You are Lord Almighty. You are the Lord of my Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ng lahat ng mga anak mo na ng mga tao. Ikaw lang ang pag-asa, malabayan. Hallelujah, my Jesus. Sa mga baguhan niya na mahal, gusto niyo maligtas, gusto niyo malutas sa mga problema ninyo, mga baguhan, gagaling kayo sa mga kasakit. Gusto niyo mapagpapala at higit sa lahat, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Isa lang gagawin ninyo, maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita ng Diyos sa langit na hindi nakikita, nagkatawang tao, ang ating mahal na Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa atin. Ay ang dugo na banal na buhos para hugasan ang ating kasalanan. Sa magitan ng kayong mga latay, mga sugat, ang lahat ng nanampalataya ay gagaling. Yan ang una, reglamento para sa kaligtasan. Maniwala sa Ebanghelyo. Ikalawa, pagsisisi. Pagsasisi ay pagtalikod sa kasalanan. Ikatatlo, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikaapat, pagtanggap na banal na Espiritu natin malapit. Sundin po ng mga bisita natin. Ngayon lang nakadalo. Tapos pa yung kamay na mahal. Sundin po niyo ang panalangin ito galing siyang puso. Dakilang Diyos sa langit. Mahal na Panginoon, ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw nga ang Diyos na katawang tao, mahal na Jesus, namatay sa krus sa Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay alang-alang sa akin. Mahal na Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Inisin mo po, malapit ang aking puso na marumi sa kasalanan sa mamagitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Malapit ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos, alahari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo po kung tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samad dalangin. Amen. 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 Lagi lang ang mahal sa langit. Sa unang dalangin namin iagalang manifesto. Mga tumanggap sa inyo. Sa hapong ito, mga baguhan. Patawarin niyo po sila, mahal na Pinoon, sa kanilang nagawang kasalanan.
Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso sa gawa katotohanan. Isulat niyo po ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Save them and their loved ones, O Lord, we pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Manalangin po tayo ng kailangan ninyo. Panampalataya kayo, buhay ang ating mga Panginoon. Kahit anong klaseng sakit, problema, kaya yan pagalingin, kaya lutasin ng ating mga Panginoon. If you believe, ilagay mo kamay sa ulo. Sino may sakit po, ilagay yung kamay sa ulo. Sabi mo na ng palataya ko, mga Panginoon. Anong klaseng sakit? Sabi mo, demonyo ng cancer, leukemia, anong klaseng sakit? Banggitin mo, kahit anong klaseng sakit. Lumaya ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Opo, daki naman sa langit, mga Panginoon. Pagaling naman sakit sa araw na ito. Kahit anong klaseng sakit, problema, kahirapan, lutasin niyo po sa kanila. Sa araw sa umaga ito. In Jesus' name. In the name of Jesus. At aking sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, kahit anong klaseng sakit, inutosan kita, illegal of sickness, demons of sickness, I command you, in Jesus' name. Kasag-kasag, for the Son of God, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, problem be solved in Jesus' name. Sickness, be healed, in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat na ng palataya na magaling na at lutas ang problema at pinagpala. Taas ng kamay, minamahal. Sumigaw tayo ng 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik muna kayo sa iyong mga upuan. Pagpalain kayo ng lubusan ng ating pinakamamahal na Jesus. At bago ko makalimutan, kanina si Buddy Omar, yung kanyang near-death experience, dahil na sumiwalay na yung ano niya, may pinakita sa kanya malapinon. May nakita ron sa maraming mga awit. Ilang pinakita. Maraming mga awit, iba-iba raw yung ginagawang kasalanan. Siguro paalala yun sa iba. Hindi lang dito, siguro sa lahat ng umaawit sa Malapinon, mga awit o nakita niya. May iba-iba yung kasalanan ginagawa. May binanggit pa nga siya na iba raw, nangangalo niya. So, maaaring spiritual, hindi man physical ang alo niya, maaaring spiritual adultery. Maaaring ang mind nila, mas mahalaga yung mga ibang bagay kaysa sa Diyos. That is another. So, di ko lang malala, 4 yung binanggit. Pinakita sa kanya, talagang narinig yung boses sa Malapinon. Marami raw mga awit nakita niya. So this is a warning sa mga ginagamit ng Malapinon. Hindi lang dito, siguro sa lahat. Kailangan, kung mayroon man tayong mga kasalanan, pagsisihan natin. Amen? Pagsisihan natin. Dahil ang ating mga katungkulan ay banal sa harapan ng ating Malapinon. Yun lang. Siguro sa sunod ko lang i-detalye dahil nakalimutan ko yung binanggit niya na 4 na kasalanan yung ginagawa. Puli natin Malapinon. At bago po tayo sa ating dumako sa ating announcement, puli natin Malapinon na mahal. At kami nagpaalam na po kami sa Beloved Children, minamahal na tayo po ay lilipat talaga dahil maliit po ang lugar na ito. Lilipat po tayo ng ibang lugar. May nakita na po kami. Baliwag din, malapit lang dito. Praise the Lord. Pili naman ang Panginoon. Amen. Talagang hirap na hirap kami maghanap pero di kami nagsasawa sa pananalangin. Minamahal. At may pinakita sa atin talagang himala ng mga himala. Pinakamura sa buong Bulacan. Samantala, pinakamura 2,000 lang per square. Dito po, 7,000 to 10,000 per square dito ang lupa. Dito malapit lang, 2,000 lang binigay sa atin. Pwede na natin malapay. Pwede ko nang sabihin mo ng location. Basta magugulat lang kayo. Malapit lang dito. Napakalaki ng lupa, 1.5 hectares. Kasi kung tayo mananatili dito,
binibenta rin sa atin ito ng may-ari, gigibayin natin ito malaking trabaho. Dahil ang tatayo natin by faith na bagong bahay-sambahan ay air-conditioned design. Ang design niya pang aircon. At saka maganda talaga na bahay-sambahan. Amen ba yun naman? God will provide. Ako ni katiting na pangailangan, wala ako. Kahit ilang milyon yan, kaya yan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Manghi ka ng 1 billion o piso, pareho lang yan. Dahil God is a God of miracles. Subok natin ang ating mahal na Panginoon. Oo, para ano to? Nakalimutan ko yung ano ba yung ito dito. Kasi, pupunta ako dyan. Sige, may naman. Napunta ro ako dyan. Dyan, sa announcement natin. Pakiano itong ano natin. Pakiano nga ito. Kasi minamahal, sandali na lamang po ito, minamahal. Kasi nga, yung may-ari ng lupa ay pauwi na po this March 26, nasa Amerika. Uwi yan dito para lang sa atin. Praise the Lord. Puri natin. Napakaganda ng lahat ng design ng puso natin. Yun talaga. Maraming kahoy, namumunga pa. Siguro dyan na tayo babalikan ng ating malapay noon. Okay ba? Ito lang, pakipalit lang yung mic. Yung mic ko ito pakipalit. Kasi maliit po ito. Sabi ito man ng pastor, pag ang lugar yung maliit din lang pupunta dyan. Kunti lang. Pag marami, pupunuin ng Diyos yan. Di ba? Tama ba? Ano ba? Ganun tayo. Pag maliit ang ating lugar, sino pupunta? Maliit lang. Tayo lang. Pag malaki, libo-libo rin ang dadalhin ng Diyos. Amen? So, nagpaalam na kayo sa beloved children. Then, in fact, sinabi na po na the beloved Pitts nung araw, nung nagpunta siya dito, nung araw doon sa Star Arena, na yun ang prayer namin. Sabi ko, malapit noon, bigyan mo kami ng sarili naming bahay, sariling lupa, hindi kayo mag-uupa. Kung hindi ito, bigyan mo kami. Nagulat ako na punta beloved Pitts dito. Sabi niya, in-announce siya, magkakaroon kayo ng sarili bahay sambahan. Kung hindi ito raw, bibigyan tayo panibago. Tingnan mo. Kaya, puri naman ang Panginoon. Andyan na po. Kiniklaim na ako, kiniklaim ko na at alam ko kasama rin kayo. I-claim na natin. Atin na yan. Salamat in the name of Jesus. 1.5 hectares. Magsawa tayo sa parking. Sa laki. Talagang nagulat din kami dahil may mga engineer na nagpunta rito kahapon, may tumawag sa akin, architect din, malayong kapatiran. Sabi niya, pag nagpatayo ng chapel, ako ang maguguhit, walang bayad. Tingnan mo. Kailangan lahat, dinala na. Si beloved engineer kanina, yung naiso sa gibing, Vincent Magallanes, taga Mindanao yan. Pumunta lang dito para tumulong sa atin. Ha? Ha? Marami na nag-offer. Kaya, kalooban talaga ng ating mahal na Panginoon. Amen? Then, mayroon na po nagbigay agad. Pala natin mahal na Noong Wednesday, hindi natin bagitin ng pangalan. Hindi na lang. Kilala mahal na Panginoon. Nagbigay agad lang, nandito, 1M. Nakarang Wednesday. Naman, hindi kami maghahawak. Hindi kami. Hindi kami maghawak ng pera. Kapatiran ang maghawak. Para lahat malinis. 1 million yan. 1M. Ganito lang pala, ganito lang kadami yung 1M.
Marami pang darating. Isang malita. Naniwala ba kayo isang malita pa darating ganito? Bakit? Hindi naman ang gawain natin to. Gawain ito ng Diyos eh. Amen ba? Ang papahawakin natin, dati naman naghawak. Sister Ann Gomez, please come forward. Sister Ann. Siya dati naman siya naghahawak na. So hindi kami maghahawak. Lahat tayo yung itutulong para sa contribution para sa chapel. Sister Ann Gomez, ito na. Sister Ann. Sa'yo na yan. Sa'yo ng pamamahala. Attorney Ann Gomez. Malapit na. Thank you, Sister Ann. God bless you. God bless you. Ayan. Lahat po lang yung dodonate ay bibigay at marami na mga ako. Alam ko ang Diyos ay hipo sa mga puso. No doubt about it. Magkano yung asking price? May pinuntahan kami. Ang itatambak mo ganito pakataas. Binibenta 50 million. Ito, wala ka nang tatambakan. Binibigyan lang sa atin ng 30 million. Pwede pa raw tawaran. Praise the Lord. 1.5 hectares. Saan ka makakita binibigyan ng 30 million? Pwede pa raw tawaran. Pag dati na may-ari, sabi ko, pwede ba 5 million lang muna? Wala, ang Diyos na nakakalam. Basta kung ano man ang pag-usapan, ano man ang terms and conditions, alam ko ang Diyos ang bahala lahat. God bless you sa ating kapatid na nagbigay na ng pauna. Sabi ka nila, Kuya, pauna lang yan. God bless you. Wala naman ang Panginoon. At totoo talagang Biblia, if we have a willing heart, God will give to you what you will be given to His work. Pag mayroon tayong willing heart, ang Diyos bibigyan ka para ibigay mo rin sa kailangan ng gawain naman ng Panginoon. Totoo yan. Proven yan noong araw pa. Ang daming pinagpala nating kapatiran. Basta nakita ng Diyos na talagang willing heart ka, talagang isa ka sa gagamitin ng ating malapayan. God will use you for His glory. Inamahal. At bibili pa tayo ng mga maraming instrumento sa ating gawain. Talagang mga high-tech na instrument for the glory of God. Para ang pagpupuri natin, hindi basta-basta. Dahil ang Malapino malapit na bumalik, gusto ng Malapino, bago sa bumalik, malulhati man lang kayang pangalan ng husto. Mag-glorify ang kayang pangalan so that the people will know that there's really a God who is worthy to be worshipped, to be glorified. Sabi nga, make His praise glorious. Gawin mo malahati ang kanyang kapurihan. Malahati, makita na tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? At tuloy-tuloy pa ang ating panambahay na mahal. Then, andyan na po nakaredy, March 26, diretso po yung may-ari. At sabi po nila, sabi po ng mga kapatiran natin na nakakita ng lupa, talagang sabi nila, Kuya, ano yan? Himala talaga yan. Dahil bakit wala nakakita ng lugar na yan? Bakit wala na nakakakita? Kaya claim na natin. Naniwala ba kayo na atin na yan? Niwala kayo? Napakadali lang sa Malapino yan. Di ba? Kahit sino, pwedeng gamitin ng Diyos. Kahit sino. In a miraculous way, maraming ang Diyos magpo-provide. He is the greatest provider. Kaya, inamahal, araw-araw, hindi kami nagsasawa magpuri dahil sa kadakilaan ng ating Malapinoon. At kami ay tuwang-tuwa, bless na bless kami sa inyo dahil nakikita namin yung pag-ibig sa ating Malapinoon. Hindi na sayang ang pangaral ating mga magulang sa Malapinoon. Ang kanilang mga pag-iyak araw at gabi. Ang aming pagsusumamo sa po natin mga pastor, hindi po wala pala nasasayang sa ating Malapinoon. Lahat kanyang pinapakinggan. O nga lang, sabi nga, in His time,
He makes all things beautiful. Sa tamang panahon, nandyan. Lalo na kung kailangan na natin, hindi talaga magpabaya ang ating mga pena. So, itaas natin kamay. We declare once and for all. Yung 1.5 hectares na yan, atin na yan. In Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Ang daming kahoy na mamunga. Mahal. Mayroon pang peace fund. Mayroon pang bahay. Sabi, paano yung bahay na yan? Ang ganda ng bahay. Sabi, anong tawag dyan? Give away na lang daw yan. Give away. Talagang, wala ka masasabi sa kabutihan, kabaitan ng ating bilang. God bless you so much. Minamahal, pagpalain kayo. Minamahal. Babalik na ako dito, minamahal. Bago tayo dumako sa ating announcement, meron tayong special offering, minamahal. Beloved Brother Ray Santos, sa ating special offering, hindi naman mo yung pilitan, minamahal. Hindi po pilitan, yun ay kusang loob lamang. Kaya sabi na basulatan, the more you give, the more you will receive. And tapos na po tayo sa ating tithes and offering. Ito po yung special offering para po sa ating bahay-sambahan. Amen? Beloved Brother Ray. Praise the Lord. Itaas po natin ang may special offering. Hallelujah. Magpapala po namin ang mga Diyos sa mabanal sa matamis sa pangalan ng aming pinakamamala Panginoon. So, ang pangalan, beloved, noble pass, mahal Panginoon natin mga anak, mahal Panginoon, kakalabing special offering, mahal Panginoon. Patuloy po namin dinadalangin, sinasama sa mga pagkakalang magbasan, mahal Panginoon, hallelujah. Patuloy mo silang hipuin, mahal Panginoon, na ito, mahal Panginoon, sinasama special offering, pagbibigay, mahal Panginoon, magamit sa banal gawain, mahal Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo kami lahat, mahal Panginoon, ito ang samat palain po namin sa magpapayang pag-alis. Praise the Lord. Hindi ko maunawaan
Tuloy-tuloy pa natin palambahan dito. Tuwing linggo, alas 9:30. Merkules, alauna ng hapon. Overnight prayer, Biyernes, alas 9 ng gabi. San Ildefonso, Bulacan, kasabay po natin ating outreach. Gawain din po kanina. Linggo, Merkules, saka sa Biyernes. Kaingin, meron tayong gawain every Thursday. Candaba, Pampanga, every Tuesday ang ating gawain. Pwede na tumanong Pinoon. At tayo dumako na sa ating pansamantalang paghawanay. Tumayo na po tayo kung wala tayo nakalimutan ng announcement. Beloved Brother Ryan Canteros. Hallelujah sa ating closing prayer. Amen, praise the Lord. God bless you po, beloved of the preacher, friend assist. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, praise God. Amang banal at makapangyari sa lahat, aming pinakmamahal na Panginoong Jesucristo, minsanan pa, mahal na Panginoon. Narito kami, lubos at labis nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa naging matagumpay na natapos yung banal na gawain sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa iyong paglangis sa batugtong ng iyong banal na gawain. Mula sa pag-MC hanggang sa mapapuring awitin na dinala ng iyong mga awit, mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Mahal na Panginoon sa nagpapahayag ng kanilang mga buhay na patotoo, maging sa pagtatapat sa pagbibigay. Mahal na Panginoon, maraming salamat po. Mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Maraming salamat po. Higit mahal na Panginoon, ang iyong banal na mensahe na dinala ng iyong mga ngaral, mahal na Panginoon, nagsibing kalakasan at pagkain ng aming kaluluwa, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. At dalayan ko, mahal na Panginoon, kung paano mo kami dinako rito ng maluwalhati, mahal na Panginoon. Ganun din po sa aming kanya-kanyang pag-uwi, mahal na Panginoon, sa aming kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Ingatan niyo po kami, mahal na Panginoon, makarating na ligtas, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming samot panalangin. Sa unat dalangin ng aming minamahal at ginagalang Bangalista Ulistrada Almeida sa matamis at makapangyarihang pangalan sa pangalan mo lamang ang pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, minamahal. We love you so much. Others, Jesus loves you more.